Okay, so let's do your reading. Water sign, Cancer, Scorpio, and Pisces. Mabilisang intro muna tayo. Hello my dear! Welcome back sa ating YouTube channel. My name is RJ, your tarot card reader. At ang gagawin po natin ngayon is yung ating daily reading para po to sa araw ng June 28, 2026. Titingnan po natin kung ano mga eksena, kaganapan at kung ano-ano pa na maaari mo makasalubong sa araw na ito. Pero before po tayo mag-proceed sa ating reading, hayaan nyo muna po na kunin ko itong pagkakataon na ito para makapagpasalamat. Maraming salamat po sa ating mga abangers, sa mga walang sawang naghihintay at nag-aabang ng kanilang mga readings. Thank you very much. Kukunin ko na rin po itong pagkakataon na ito na magpasalamat sa ating mga bagong subscribers. Hello my dear, welcome po sa ating channel. I hope na mag-enjoy po kayo dito at mahanap nyo po sana dito kung ano man po yung inyong hinahanap. Okay? Or makatulong po sana yung mga readings na ginagawa ko sa ating lahat. Okay? About po sa private reading, nasa description box down below ang mga details, information na kinakailangan mo para po makontak ang inyong lingkod. Okay, let's go na tayo water sign. Silipin natin kung anong meron sa araw na ito. June 28, water sign, Cancer, Scorpio, and Pisces. Ano pong meron sa area of responsibility ni water sign? Oy, dalawa. Dalawa na siya. Okay, first card natin is the Six of Sword, okay? Mixed emotion ako kay Six of Sword, no? I'm happy because may galaw, may movement, pero I'm sad because dala-dala niya pa rin yung mga sword, di ba? Makikita mo naman, dala-dala niya pa rin may yung mga sword. So, ibig sabihin, sa kabila ng kirot at kirot at sakit, nagpapatuloy pa rin, okay? Trying to be okay. Hindi siya okay, trying to be okay. Tingnan natin kung anong kasama niya. Clarification niya ay the Seven of Pentacles, okay? So, hindi siguro, dahil, hindi pa ako sigurado, no? Dahil sa mga pangarap mo, my dear, you decided to move forward. Pero you're not okay. Hindi ka okay, my dear. Kasi bakit may Six of Sword? So, ang mangyayari dito is, para siyang ilaw. Merong mga oras or merong mga moment na bigla mong mararamdaman tong pain na ito. And hindi yun maganda kasi depende sa kung ano yung pain, my dear, yung mararamdaman mo. Doon magbabase, my dear, or doon depende kung makukuha mo ba tong Seven of Pentacles na to. Kasi ang Seven of Pentacles is connected sa yung mga ine-expect sa buhay. Dreams, pangarap, mga manifestation. And yes, you're moving forward, okay? Patuloy pa rin. Kung sabi pa nga nila, patuloy lang ang pangarap, di ba? Pero yun nga, my dear, merong mga moments, merong mga oras na posibleng maramdaman mo tong kung ano man, may nangyari in the past, may nangyari sa nakaraan. Maliwanag yan. May nangyari sa nakaraan. Meron kang parang dala-dala sa iyong paglalakbay. Meron kang baon sa iyong paglalakbay, my dear. Okay? At may nararamdaman akong kirot. May nararamdaman akong bigat dito sa dala-dala mo na ito. I'm happy for you because hindi to kayang gawin ng ibang tao, my dear, na magpatuloy sa buhay. Like, ilaban kung ano yung dapat na ilaban. Normally, humihinto na yung iba, hindi na nagpapatuloy, pero ikaw, tuloy pa rin ang laban. So, I'm proud of you, I'm happy for you, kasi tuloy pa rin ang laban. Yun lang,
maging gentle ka lang sa sarili mo, maging mabait ka sa sarili mo, my dear, kasi possible na hindi madali ko ano yung pinagdaanan mo, okay? So, tingnan natin, may additional cards pa tayo. Next card is the energy of the High Priestess, okay? May kinalaman sa revelation, katotohanan. Pag lumalabas si High Priestess sa reading ko, automatic, may pinakita sa'yo. May nalaman ka, may na-discover ka, my dear. And I think, yun yung mabigat na baon mo dito sa journey mo. Okay? Sa paglalakbay mo patungo sa yung pangarap, my dear. Si High Priestess. Clarify natin si High Priestess. Paki-clarify po si High Priestess. Okay, magkasama na to. Hindi ko na to paghihiwalayin, my dear. Paki-clarify po si High Priestess. Dalawa pa rin. Okay? So, una to. Sunod to. Last card natin to. Okay? Yung mga magkakasama, hindi ko na pinaghihiwalay yan. Okay. The Nine of Pentacles. High Priestess and the Nine of Pentacles. Okay. I think meron nag-take advantage sa'yo over here. Kasi okay naman si Nine of Pentacles eh. Pero nakukuha ko parang may nag-take advantage sa'yo. Parang ginamit ka or parang pinakinabangan ka or baka niloko ka. Yun na nakukuha ko dito sa card na to. May kinalaman sa pera. Okay. Possible na ma-involve din yung pag-ibig o yung usaping puso. Kasi, di ba, kaya nga masakit eh. Kasi dinaan sa puso eh. Pero kung hindi sana dinaan sa puso, di ba, hindi sana magiging masakit. Pero so far, ang nakukuha ko dito na energy is parang pinakinabangan ka or ginamit ka, my dear. And yun yung parang na-discover mo siguro lately. Ito yung pinagdaanan mo na you decided na okay, tuloy lang ang pangarap, dire-diretso lang tayo, 'di ba? Laban lang. Pero kagaya nga ng sinabi ko sa iyo, my dear, meron talagang mga moment na habang naglalakad ka, habang tinatahak mo tong Seven of Pentacles na to, na mararamdaman mo siya. And I hope na may acceptance na sa puso mo ngayon para hindi siya ganun kabigat. Kasi pwede ka naman mag-move forward kahit walang acceptance eh. Kasi may gusto kang marating, may gusto kang mangyari. Ang mahirap dyan, my dear, is pag sumumpong siya, tapos hindi ka pa talaga, yung walang acceptance, yung hindi mo pa talaga tanggap, yung sakit, okay lang eh. Kumbaga parang, nandun talaga siya, given siya, hindi talaga siya mawawala kasi niloko ka eh, di ba? Pero, yung hindi mo tanggap, doon tayo magkakaroon ng problema kasi posibleng maapektuhan niya talaga lahat. Maapektuhan niya lahat. Okay? Lahat. Possible na pati yung mga manifestation mo in life. Okay? So, ito pala. May nakuha na tayong card. Ano to? The Three of Cups and sabi ko na eh. The Ten of Swords. Okay? Ayan o, binackstab ka, my dear, okay? Mga tao na posibleng hindi mo naman tinuring na iba sa'yo. Okay, pinakinabangan ka nga. Ayan o, binackstab ka. So, at least, my dear, nakaalis ka na doon. At least tapos na. At least nalaman mo na, okay? So, hindi ko na iisa-isahin yung may kinalaman sa pagtatraidor, panggagamit. Hindi ko na iisa-isahin yan, my dear. Alam mo na yan. Basta, sinaksak ka dito sa likod, my dear, ng 10, ayan o, 10 of Swords yan, my dear. So, medyo mabigat-bigat yan. Imaginein mo, ganyan na yung sitwasyon mo. Kaya pala, dala-dala mo pa dito yung mga sword. Ayan o, dala-dala mo pa yung mga sword dyan. Kasi, mahirap tanggapin. Okay, mahirap tanggapin na yung mga tao na nakakasama mo, okay, or minahal mo, nakasama mo sa lamesa or something, yun pa talaga ang gagawa ng hindi maganda sa'yo. 'Di ba? Maintindihan mo pa pag ibang tao eh. Pero pag yung tao, my dear, na nakasalamuha mo, nakasama mo talaga, lalo na kung medyo matagal-tagal kayo nagsama, 'di ba? O kaya kadugo mo mismo, 'di ba? Yun ang masakit.
Yun ang parang mabigat talaga, my dear. Pero I'm so proud of you because you decided to move forward. Yun lang, maging aware ka lang na hindi pa tapos, 'di ba? Meron talaga mga moment, my dear, na biglang susulput 'yan. Bigla mong mararamdaman 'yan. Bigla yang pipitik ng ganon, and then I hope na pag pumitik siya at maalala mo ulit, okay ka na. 'Di ba? Yung para bang yung sakit nandun pa rin. Matagal mawala yung sakit eh. Pero yung acceptance na ganun talaga ang buhay, 'di ba? Wala talagang pinipili ang ganitong sitwasyon, okay? Saglit lang, inom lang ako ng tsaa, my dear. Okay? Punta na tayo sa last card, energy ng hangman. And the Eight of Pentacles, very good, my dear. 'Di ba sabi ko, maski na sa sitwasyon ka, my dear, na hindi maganda sa energy ng hangman, tuloy pa rin. Okay? Tuloy pa rin ang pangarap. Laban pa rin, my dear. Okay? So, yun, magpasalamat ka na lang siguro, my dear, na natapos na yung panloloko. Yun lang. Magpasalamat ka na lang doon. Kasi, pwede pa sanang tumagal eh. Pwede pa sigurong umabot ng 2030, 2040, 2060, di ba? Pwede naman eh. Pero at least, ngayon natuldukan na. Ngayon alam mo na, di ba? So, masakit man, pero may mga bagay ka pa rin na dapat ipagpasalamat, my dear. Yung to the, yung point, my dear, na nalaman mo o na-discover mo, kung ano man to na-discover mo, na pinakita sa'yo ni High Priestess, okay? Yeah. For some of you naman, my dear, is posibleng kagagawan mo rin kung bakit ka nalagay sa sitwasyon na yan. Pwede din naman, pero may maliit na percentage lang. Mas malaki talaga yung percentage na merong gumawa sa'yo ng something and then nalaman mo and then kaya nagkaganito. Pero hindi ko rin kino-close, my dear, na merong posibilidad na ikaw din na may kagagawan kung bakit ka napunta kung nasaan ka. Okay? Pero kahit saan naman dun sa dalawa, at least, di ba, alam mo na ngayon kung ano man yung bagay na yan. Okay? Bottom deck of the card is the energy of the Emperor. Okay? So, maganda ang Emperor, my dear. This is energy of power, authority, pero at the same time, may responsibilidad. Marami ang natutuwa pag naririnig nila yung salitang Emperor, yung Empress, yung Queen, yung King. Marami natutuwa, pero ang hindi nila alam, my dear, is yung obligasyon na nakadikit doon sa pangalan na yon. So, ang nakukuha ko dito, my dear, is more on the obligation. Kagaya na sinabi ko kanina, for some of you, baka kayo din ang may dahilan, kayo din ang dahilan kung bakit kayo napunta dyan is because maybe naging out of control yung mga bagay-bagay. Medyo hindi ninyo nakita yung kabilang side ng mga bagay-bagay, 'di ba? Nung sitwasyon ng pagiging emperor, okay? But so far, kung ano man tong tinatrabaho mo is pabalik ulit, okay? Is more on recovery, okay? Para makarecover ka at makabalik ka sa energy ni Emperor. And I hope this time na maging aware ka na lahat ng bagay ay merong corresponding na obligation or responsibility. And I hope this time also na ready ka rin. Pag pinasok mo yung isang bagay, alam mo rin na kailangan mo talagang gawin tong obligation and responsibility na to kasi kinuha mo yung title, di ba? Parang Miss Universe lang yan eh. Pag kinuha mo yung pagiging Miss Universe, dapat alam mo kung ano yung mga nakadugtong na mga bagay-bagay sa pagiging Miss Universe, okay? Hindi pwede na nakatingin ka lang dun sa crown, sa makintab na crown, sa sash, sa kung ano-ano. Dapat alam mo rin kung ano yung trabaho talaga ng pagiging Miss Universe or pagiging Emperor, di ba? Okay? So, my dear water sign, ito po ang nasagap natin na message energy para sa araw na ito, June 28, 2026. Kagaya po ng lagi kong nasasabi or nasasambit, ang tanging hiling at dasal ko lamang po sa ating buong may kapal ng mga readings na ginagawa ko ay nakakatulong po sana sa ating lahat. Maraming salamat po. Thank you, my dear. Bye-bye.